Nagbabalik ang inyong movie recap queen at ating suriin ang isang action fantasy movie na nanalo bilang Best Visual Effects sa 37th Hong Kong Film Awards. Hango ito sa nobelang Wukong na isang Chinese mythology na kilala rin bilang Monkey King. Ngunit bago ang lahat, isang subscribe naman dyan ka-recap. Salamat in advance mga utol! Nagsimula ito sa prologue na nagpakilala sa ating bida at ng kanyang motibo sa paghihigante laban sa Heavenly Kingdom sa pamamagitan ng pagwasak sa Destiny Astrolabe na kumokontrol ng ating kapalaran. Ang stone ng Diyos ang sinuwa ay naging higante, ngunit hindi nito gusto ang naging kapalaran. Nagrebelde ito laban sa kalangitan at itinuring itong diablo. Nang magapi ito ng langit, ang mga piraso nito ay bumagsak sa lupa at nabuo ang Mount Huago. Nanatiling buhay ang Heart of Stone at naging mga unggoy tulad ni Wukong at ang Mount Huago ang kanilang naging tahanan. Ngunit hindi lingid sa Destiny Astrolabe na buhay ito kung kaya't winasak nila ang Mount Huago, kaya't nangako si Wukong na maghihiganti. 300 years later, tiwala ang mga immortal na wala na ang Heart of Stone. Ito rin ang ika-1,000 taong pagpapalit ng mga guwardiya sa Destiny Council ng Kaharian, kung saan pipiliin ang mga bagong immortal mula sa mga kandidato. Sila ay may dalawang sekta, ang Heavenly Sect na mula sa linya ng mga gods at ang Earthly Sect na mula sa sangkatauhan. Nakapasok si Wukong na nakaanyo ng tao, nakita ito ni Azi ang pasaway na anak ng Queen of Destiny na si Hua Ji. Samantala ay nag-e-eskandalo ang mayabang na si Prince Juling, isang kandidato mula sa Heavenly Sect, nakialam si Azi. At dahil napahiya ay pinatulan nito ang babae. Ngunit bago pa masaktan si Azi, aba ay eto na ang ating bidang unggoy. Ipinamalas nito ang kapangyarihan, medyo nakakadiri nga pero talaga namang matindi. Nang magdulot ng gulo si Wukong, pinadala ng reyna ang kanyang kampyon na mandirigma, si Tianpeng. At grabe matinding action at effects agad ang makikita sa movie. Tinawag din ni Azi ang kanyang paboritong semi-immortal na mandirigmang si Yang Jian o kilala bilang Erlang Shen. At tulad ng inaasahan, nagpang-abot din ang dalawa. Ngunit sa pagkakataong ito ay nanaig si Erlang. Kitang-kita ng reyna ang buong tapang ni Wukong, kaya lang pumapel na naman si Azi. Nakulong si Wukong at ganun din si Erlang, ngunit nakiusap si Azi sa reyna at sinabing siya ang may kasalanan kaya't nakialam si Erlang. Sa huli ay pinalaya rin si Erlang. Si Wukong naman ay ginawaran ng korona. Ngunit hindi ito isang gantimpala kundi isang sandata upang makontrol siya. Nalaman nilang si Wukong ay hindi kaanib sa anumang sekta, ngunit nalagpasan ng kapangyarihan nito ang sinuman sa mga kandidato. Nakumbinsi ni Azi ang reyna na siya ang magdisiplina kay Wukong. Habang pilit na tinuturuan ng reyna si Erlang kung paano mabuksan ang kanyang Heavenly Eye upang maging ganap na immortal, ay pinagtitripan naman ni Azi si Wukong. Bagaman at parang alipin ni Azi si Wukong, ang totoo ay nagkagusto ito sa unggoy hanggang sa magkaroon nga ng spark sa pagitan nila. Edi wow! May mga singit din itong komedya, tulad nito nagalit si Azi nang ipagtatanggol sana siya ni Huan Lian dahil nabitin ang kalandian nila ni Wukong. May namuong hinala ang reyna dahil sa nasaksihang kapangyarihan mula kay Wukong. Sinubok niya ito sa pamamagitan ng pagbabalik-tanaw sa ginawa nilang pagwasak sa Mount Huago. Paputok na sa galit si Wukong nang barahin ni Azi ang reyna at ipagtanggol ang mga lugar na nawasak. Naramdaman ng reyna ang enerhiya ng Heart of Stone mula kay Wukong kung kaya inatasan niya si Tianpeng na iligpit ito. Bago pa man maisagawa ni Wukong ang plano, matinding laban ang namagitan sa kanila ni Erlang. Dumating din si Tianpeng. Medyo dehado ang ating bida
nang biglang dumating si Azzy at Huan Lian upang awatin sila. Nawasak ang Enchanted Bridge nang gamitin ni Wukong ang kanyang sandata na kung tawagin ay Ruyi Jinggubang at kasabay ng kung anong enerhiya galing sa Heart of Stone. Naharang nito ang Enchanted Storm at napadpad silang lahat sa Mount Huago. Nalaman nila mula kay Tianpeng na si Wukong ang reincarnation ng Diablo 300 years ago. Muli silang naglaban ngunit walang bisa sa lugar na ito ang kanilang mga kapangyarihan. Hindi sila nakaligtas sa pansin ng mga taong naninirahan doon na inakalang sila'y mga demons. Nang biglang balutin ng mga tao ng takot nang dumating ang Cloud Demon. Nasaksihan nila ang pinsalang dala nito sa mga tao. Noon din nakita ni Tianpeng ang kanyang matagal nang nawawalang pag-ibig na si Aiwei na noon ay ipinatapon ng Heavenly Kingdom. Si Tianpeng nga pala ay tinaguriang Guardian of the World and Stars. Nang iligtas nito si Yue at ang bata ay naabutan ito ng Cloud Demon. Dito nagsimula ang kanilang pagkakaisa. Ang sandatang ginamit ni Azzy sa paglaban sa Cloud Demon ay pag-aari ni Huan Lian na mahusay ring inventor. Nagpasya si Azzy na manatili sila sa nayon at tumulong na gawing luntian ulit ang tigang na lupa dulot ng Cloud Demon. Inakala ng mga tao sa nayon na sila ay tunay na mga immortal. Dito nagsimula ang iba't ibang drama nila sa buhay. Ang kwento ng pag-iibigan ni na Tianpeng at Aiwei. Hindi na ito naaalala ni Aiwei mula nung itinapon siya sa lupa 200 years ago. Ganun pa man ay unting-unting namuo ang dati nilang pagmamahalan. Si Erlang na nagkaroon ng surrogate mother. Dala ito ng pagkaulila niya sa kanyang tunay na ina na noon ay nakulong sa Mount Tao nung siya ay bata pa bago siya kupkupin ni Reynang Huaji. Ang matandang ina ay nangungulila rin sa kanyang anak at itinuring na anak si Erlang. At syempre, ang cheesy na love story ni na Wukong at Azzy. Patay na patay si Azzy kay Wukong kaya naman na in love na din ang unggoy dahil bukod sa ganda ay napakabuti ni Azzy. Pinulong ni Azzy ang lahat upang planuhin ang pagsugpo sa Demon Cloud. Isinaad ng tatlong macho papa ang kani-kanilang plano. Gagamitin nila ang sandatang na imbento ni Huan Lian. At dumating na nga ang pagtutuos nila laban sa Cloud Demon. Hindi ito naging madali sa kanila lalo at wala silang mga kapangyarihan. Ngunit dahil sa pagkakaisa ay nagawa rin nila itong masugpo sa huli. Ngunit sa gitna ng kanilang selebrasyon ay dumating ang mga Celestial Warriors mula sa Heavenly Kingdom. Walang awang pinatay ang lahat gamit ang sandatang animoy mga snowflakes na mula sa kalangitan. Hindi nakaligtas dito ang ina-inahan ni Erlang, maging si Aiwei at si Huan Lian. Hinarap sila ni Wukong, ngunit hindi sapat ang kanyang mortal na lakas kumpara sa kapangyarihan ni Reynang Huaji at tinapos sila ng Reyna maliban kay Azzy at Erlang. Nagbalik sila sa Heavenly Kingdom kung saan nakulong at nanatiling buhay si Wukong sa Destiny Purgatory. Nanatili siyang buhay para kay Azzy. Kung kaya naman napilitan si Azzy na sabihan ng masasakit na salita si Wukong upang itigil na nito ang paglaban. Nagpaalam na si Wukong, bagay na nagdulot ng sobrang sakit kay Azzy at nangakong ipagpapatuloy niya ang misyon ng mahal na si Wukong. Napasakamay na ng Reyna ang Heart of Stone at tinulungan niya ring buksan ang Heavenly Eye ni Erlang. Sa kabilang buhay nagkita si Wukong at ang kanyang master na si Subhuti. Pangaral nito na gaano man makapangyarihan ang Heart of Stone ay parte lamang ito ng batong ginamit ni Nuwa para matakpan ang langit. Ang tunay na sandata ay ang mga karanasan niya sa buhay, ang mga taong nakilala niya at ang mga bagay na di niya kayang mawala. Nag-reincarnate sa tunay niyang anyo ang Monkey King. Muli siyang nagbalik upang harapin ang mga kalaban. Pinigilan siya ng mga Celestial Warriors ngunit no match ang mga ito sa kanya. Habang ipinaramdam naman ni Azzy ang hinanakit sa ina sa pagnanais nitong madagdagan ang kapangyarihan sa tulong ng Heart of Stone, kaya naman tinangkang pigilan ito ni Azzy. At aba, buhay pala si Tianpeng at tinulungan niya si Wukong. Pinanindigan ni Azzy ang kanyang planong pagpigil sa Reyna kung kaya nagawa ng Reyna na siya ay tapusin.
Hinarap ni Tianpeng si Reynang Huaji habang madamdaming namamaalam si Azi kay Wukong hanggang bawian ito ng buhay. Buong lakas na hinarap ni Tianpeng ang Reyna ngunit di siya nagtagumpay. Sa wakas, dumating na tayo sa boss fight. Nag-alanganin ang Reyna nang mawasak ni Wukong ang barikada nito. Patuloy ang laban nang biglang sumulpot si Erlang na noon ay ganap ng immortal. At bilang isang immortal, tungkulin niyang protektahan ang langit at lupa sa mga katulad ni Wukong. Matinding laban din ang namagitan sa kanilang dalawa. Hanggang sa tuwang-tuwa ang malditang Reyna, ngunit lingid sa kanya, tulad ni Wukong, ang tunay na kapangyarihan ni Erlang ay nagmula sa mga taong importante sa buhay niya. Isa sa kapangyarihan ng Heavenly Eye ni Erlang ay makita ang katotohanan at kasinungalingan at sinabi nito sa Reyna na ito ang kanyang kapalaran. Nagsanipwersa sina Wukong at Erlang upang tuluyang tapusin ang Queen of Destiny na si Huaji. Kasabay nito ay ang pagkawasak ng Destiny Astrolabe. Sa ngayon ay naisalba ni Azi si Wukong. Ngunit si Erlang ay isang Diyos at si Wukong naman ay kinonsiderang isang Diablo. Kung kaya naman sisikapin ng isang Diyos na wasakin ang isang Diablo sa susunod nilang pagkikita. So sa sarili kong opinyon, nakaka-enjoy din namang panoorin ang 2017 action fantasy film na ito dahil talaga namang mapapawaw ka sa visual effects. Pero para sa akin ay medyo nagkulang at bitin ito pagdating sa storytelling. Medyo weird din sa mga parts na nagmistulang soap opera ang movie, ngunit palagay ko ay pasok naman sa mga kabataan, lalo na yung mga sobrang cheesy na scenes. Pero ang importante sa lahat ay ang mga aral na mapupulot dito. Ipinakita rito ang kahalagahan ng pagkakaisa, kung paanong nagbibigay lakas ang mga taong nakapaligid sa atin, at ang paghahangad ng sobrang kapangyarihan ang mismong magpapabagsak sa isang tao. Sana ay nabigyan ko ng kahit konting hustisya ang istorya ng movie na ito. Kayo, anong palagay nyo? Comment down below. Huwag mo kalimutan mag-subscribe para updated ka sa susunod nating movie recap. Hanggang sa muli,